Ang mga pangalan at mga pananalitang nabanggit ng tagapagsalita sa programang ito ay walang kinalaman ang may-ari ng channel broadcaster. Okay, pag-usapan po natin sa ngayon ay ano ba talaga? Bakit kuya? Bakit ito nasugod sa ospital si BBM? Actually, maraming gustong natigok na siya. Nagdadarasal pa nga. Para naman matapos na yung pagnanakaw, nanakawan. Ang mga politiko kasi natin sa ngayon, isama mo na mga makadilaw na mga collaborators ni BBM. Pati si Trillanes, pati mga makaping. Wala nang ibang ginawa ang mga yan. Akalain mo ba hindi pa sila maniniwala na nagnakaw si BBM? Buti ba nga mga kabayan Black ay talagang bumanat na. Dati anti-Duterte lang sila. Ngayon anti-BBM na rin sila. Talagang hindi mo ko mapapatawad, malakas na po ang ebidensya. Solid pong ebidensya laban kay BBM. Bakit hindi pa maniniwala sila ni Kiko Pangilinan, sila ni Rizal Tiberos? Kasi ang problema nila, mayroon po kasi silang agenda. 'Di ba, Michelle? May sariling agenda si Rizal Tiberos, si Kiko. Tsaka siyempre si Dilema. Ang problema nila, bakit hindi todo nagpapakita ng suporta si Madam Leni sa kanila? Ang agenda po nila, itatakbo sila sa 2028 at alam nila na hindi sila mananalo laban kay Duterte. Kaya kang nangyari niyan kung kakanta nga si Sara You and me against the world. Siya pinagtutulungan. Kaya wala pong kwenta yung politika ay nasa ibabaw ng utak nyo imbis ipakulong ang dapat ipakulong. Kaya ito, nagsampa naagap na mayroong intelligence information gathering si BBM noon na magsasampa sa pagbukas ng Kongreso ngayong January 26 na magsasampa ang mga totoong oposisyon. Ang totoong oposisyon lang ngayon yung mga makabayan at saka mga Duterte group. Yun lang dalawa. Yung iba mga dilaw, wala na yan. Hindi ko na kinusidera na oposisyon. Yung mga grupo ni Kainso, hindi na yan oposisyon. Yan, grupo ni Ronald Llamas, hindi na oposisyon. Marami pa nga silang na grupo nila Puro na yung mga collaborators ng mga kriminal sa inang bayan. So ngayon, dahil po sa nakuha ng nila ni Mike Defensor, si Saldico para tumistigo para sa patunayan yung mga maletang mga bag tag 2 bilyon bawat isang buwan na pinapadala mula Setyembre 2022 hanggang sa umabot pa yun August 2025. Grabe. Sino ang makapagpatunay niyan? Ang naglabas po niyan ay si Saldico. Pero bago nilabas si Saldico, pasalamat tayo kay Master Sergeant Gutesa. Kasi bakit? Dahil doon sa kanya, napilitan naman si Saldico na ilabas ang mga mali-maleta na sinasabi ni Orly Gutesa. Kahit na sabihin natin na nakuha na ni Romualdez si Gutesa at bumaliktad na at ayon kay Mike Defensor, sinicure na lang namang nila ang pamilya ni Gutesa at saka mga anak ni Gutesa na para hindi madadamay sa labanan nito. Kahit mabaliktad pa si Gutesa, hindi na po kayang baguhin ng anumang ebidensya ang lahat ng binanggit ni Gutesa sa Senado. Nasumpaan na po yun. Hindi na po pinag-usapan yung mga papel na ninotaryo ni Attorney Espera na babae na abogada na tinawagan yan ni John Vic Remulla kasi empleyado siya sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. O di ka tatanggalin siya sa BJMP kung hindi niya babawiin ang kanyang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa. Yan po ang lahat. Sino ba ang nagpapatakbo ngayon ng ating gobyerno? Hindi po si BBM si BBM may utos-utosan lamang ng 2 Remulla brothers. Yan po ang katotohanan. So ngayon, kita mo naman sa lahat ng bakit doble-doble magkakapatid? Secretary, tapos ginawa pang ombudsman ng isa pagkatapos siya maupo sa DOJ. At bakit hindi natatanggal? Kung sinong dinidikta ni Boying na upo sa DOJ ay siya ang nasusunod. Lahat ng ginagawa ni Boying ay sinusunod. Tapos one of the grounds for impeachment ay yung inappoint ni BBM si Boying Remulla na ombudsman kahit na may mga kaso pang nakapending laban kay Boying. At kahit na politiko siya, alam niya na politiko at alam ni BBM na sa ilalim po ng Artikulo 11 ng ating Constitution sa Section 1 nagsasabi mismo public office is a public trust.
Ngayon, ang trabaho po, tingnan mo sa trabaho ng pwesto. Ano ba ang trabaho ng pwesto ng ombudsman? Ang trabaho niya mag-uusig, mag-imbestiga ng mga kurakot na mga public officers. So ngayon, pwede ba yan kukuha ka ng opisyal na isang politiko? Hindi po. Kasi bakit kailanman po ang politiko ay hindi pwedeng magiging patas? Ugali na po ng politiko, lahat po ng tao kakaibiganin. Dapat nagipagkaibigan sa kalahatan ng tao. Ang iba pa nga dyan, nagbibigay ng pera, bumibili ng boto. Kaya si Boying, ilang taon na siya naging politiko. Sigurado ako na tuwing pananalo niya, nagbibigay ng pera yun sa mga botante. So how can you be an efficient ombudsman if your soul is tainted with immorality in giving of money or buying votes? Kaya ano pa bang iba? Pero pinakamatinding ebidensya laban kay BBM ay yung mga mali-malitang mga pera na 2 billion. Hindi ko nabanggitin yung ibang ebidensya. Actually, iba pang ebidensya, sufficient na pong evidence at nung ginamit ng pagsampa ng kaso yung sa unang abogado na kakampi ng BBM na si R.D. De Jesus, yun ay mga freak nila at nilagay nila yung kaso para one of the rason o grounds na i-impeach siya ay yung paghuli kay Duterte na walang warrant of arrest na lokal. Walang warrant of arrest na decision na ng-judge natin. At yun ay kidnapping. Ngayon, sa lahat po ng mga kaso laban kay BBM, ang pinakamatindi po, wala nang iba kundi yung mga mali-malitang mga pera na binigay pinadala ni Saldico kay Romualdez para kay BBM. At nung huli, nung sinabi nga ni Toby Chanco, nagagalit daw si BBM, pinatawag din si Toby Chanco, kasi si Toby Chanco, ang asawa niya ay Romualdez ang apelyido, pinsang buo ni BBM at saka pinsang buo ni Martin Romualdez. Nung pinatawag sila, tatlo na sila nag-uusap. November yun, 2024. Sa harap ni Toby Chanco, pinagalitan, minura niya si Martin Romualdez. Ilang Ferrari pa kayo gusto mo bilhin? Ilang bahay o mansion pa ba sa Forbes Park ang gusto bilhin? At ilang pera pa gusto mo kunin? Pero kung ako, hindi totoo lahat ang kwento ni Toby Chanco kung ako tanungin nyo. Yung iba totoo, half truth lang yan. Ang hindi totoo ay yung sasabihin na walang kinalaman si BBM sa lahat ng mga mali-malitang pera. Si Toby Chanco, sabi niya doon, yung November 9, 2024 ay nagtugma rin sa testimonya sa YouTube, sa Facebook ni Saldico na nagsasabi niya na nagalit daw minsan si BBM. Pinatawag siya. Pumunta ron. Nang pumunta ron, sinabihan siya na huwag na ibigay kay Romualdez ang pera. Direkta na ibibigay sa 30 Tamarind Street. Doon kay Yusek Jojo Cadiz. Yusek Jojo Cadiz. So, ibig sabihin, nawala tiwala ni BBM kay Tambaluslos dahil iniisan siya. Kinukutungan pa yung kinutong niya. So, with that, bakit? Ibig sabihin nun, ano ba? Ito na lang, very shortcut na lang ating pag-usapan. Bakit ba yung mga proyekto natin ay hindi tinayo? Maraming proyekto, inamin naman nila, 400 plus projects ay hindi itinayo. Kumukundi, ghost projects. Matanong ko nga yung kaibigan ko si Michelle. Bakit? Ladies and gentlemen, wala pong matapang na district engineer, wala pong matapang na project engineer, wala pong matapang na regional director ng DPWH o walang matapang na Yusek na si Cabral at hindi rin matapang sigurado ko ang secretary. Yan po lahat ay nagtapang-tapangan, may dahilan yan. At wala nang ibang dahilan ay mayroong bindisyon ni BBM. Bakit? Ang purpose niya ay para makakuha siya ng pera. So para hindi naman magre-reklamo ang iba nga kasama niyang politiko, pagbigyan niya rin na kumuha rin ng share sa SOP, Standard Operating Procedure na commission sa bawat project. Ladies and gentlemen, ako po ay lisensyadong civil engineer. Alam ko po kung paano mag-estimate ng cost ng isang proyekto. Nakikita ko po yung costing nila na 96,500,000 para sa haba na 100 meters na revetment, simento lang ng pagano'n sa pampang, at saka lagyan mo lang ng sheet piles na dapat malalim. Sobra-sobra po yan, mga 50 million lang, sobra pag pera na gagastusin yan. Pero bakit ginawa nila 96,500,000? Para mahaba-haba ang kanilang pagnanakawan. Kasi pag dinakawan pa nila 40, wala nang matitira. Pero minsan, ginagawa na sa sobrang kasakiman nila, ay hindi na itutuloy yung project. Ang tanong ko, gagawin ba yan na mga district engineer? Gagawin ba yan
ni Bryce Hernandez. Siyempre, kumikita rin sila ni Bryce. Kumikita rin sila ni Alcantara. Kumikita rin sila ni Roberto Bernardo. But those are just mga palabuti lang para may kakampi siya at matutuloy niya yung kanyang pagnanakaw na sarili. Kailangan niya rin bigyan yung grupo ni Chis Escudero para hindi ko kontra. Siyempre, grupo rin Joel Villanueva para hindi siya kukontra sa kanya. Ganon niya pati. Si Bong Revilla, sigurado yan kung totoong trial yan, guilty yan. Kaya lang problema sa ngayon, naisip ko, nakita ko na, pinapostpone nila ang pagbasa ng kaso laban kay Bong Revilla at kasama niya sa kaso na malversation na non-bailable. Sigurado ko, otos yan ni Bong Marcos, Bongbong BBM. Bakit? Kasi pag inipit nyo rin si Bong Revilla at wala na siyang mapupuntahan, magsasalita rin yan. Kakanta pero ang tawag sa kanta niya, sintonado. Ngayon, ano ang taktika nila? Ito po ay disenyo rin, gawa rin ito ni Remulla. Remulla, ang daming mga abogado hindi mo maluluko. Halata naman po na yung ginawa mo na pagsampa ng kaso laban kay Bong Revilla at mga kasama ay nakadesinyo po na ma-acquit sila, ma-absuelto sila. Bakit ko nasabi yan? Una-una, si BBM ang protektahan mo. Pangalawa, yung mga kung whatever evidence that could be gotten from there can be used as an evidence for an impeachment complaint against BBM. Lahat yan, everything stops right at the office of Bongbong Marcos. Siya pong pumipirma ng budget, pirmahan niya bago ilabas ang pera, pirmahan niya. So, do not tell me na pinirmahan mo Bongbong Marcos ang budget para ibabayad sa mga proyekto na hindi tinayo. Huwag mo kaming lulukuhin. Yan talaga ang pinakabakit ko nakasakit siya. Na-stroke siya. Putik na stroke. Bakit? Ang kinatatakutan niyo nang maisampa ang impeachment complaint kasi ito po ang pangyayari na nakikita ko. Pag naisampa yan, sasabihin ko sa inyo, marami po sa mga congressmen ngayon nakakampi ni BBM, kakampi na ng Buttigieg, naghahanap lang yun ng timing. Kakalas sa kanya yun. Bakit kakalas? Number one, yung unang kakalas yung mga grupo ng mga congressmen, ng mga contractors. Siyempre, pinapakasuhan sila kay Boying. Ang purpose, para pagpakasuhan, kita mo, dinilay, natakot din sila, si Boying. Kasi pag pinasuhan nila yung mga congressmen yan, hindi bababa sa 30 na congressmen ang contractors. So, kung kakasuhan talaga nila yan, at kung makikita ng labing mahigit na 30, actually 67 yan sa bilang ni Ping Lacson nung una, 67 congressmen na ayon po sa kanyang paunang pasabi. Kung 67 ang magbabaliktad, pipirma ng impeachment, ano sa tingin mo? Diba? Kukunti na lang kailangan. Ngayon, ilang congressmen ba na pirma ang kailangan natin para matuloy ang impeachment? Sa ngayon po, ayon kay Jinky Luistro, we have 313 congressmen. Pero nung unang mga reporting iba sabi na may 318 congressmen. Ngayon, ayon sa Constitution, ilang congressmen ba dapat pumirma? At dapat papayag. 1/3. Hatiin mo sa 3 at kunin mong isa sa hati. Yan po ang dami ng congressmen na kailangan lang pumirma. 1/3 of the total membership of the House of Representatives. So what is 1/3? So 106 signatures lang ang kailangan natin. Ngayon, kung may 67 signatures, ilan na lang ang kulang? Diba? 40? 40 signatures. Mga opposition, idagdag mo dyan. Kasi wala namang flood control contractor sa mga opposition. Madali lang makuha ang 106 signatures. Pag makuha ang 106 signatures, tapos na ang kaligayahan ni BBM. Kaya yan po ang dahilan kung bakit siya na inatake at sinugod sa ospital. At mind you, ladies and gentlemen, may pakulo pa siya. Na kunwari, nagpa-interview kay Attorney Claire Castro na para patunayan na buhay siya. Ito ako buhay. Pero pag tinignan mo, ang interview ay hindi live interview. Kaya sabi nga ni Attorney Libayan, show me the proof of life. Dapat mag-live para malaman natin kung totoong walang sakit. So, bakit ang pinalabas niyo na patunay na buhay si Bongbong Marcos ay yung interview na offline? Ang buga, nagsalita lang siya at tapos ipinasa at ipinlay kunwari doon sa press conference. Pero hindi naman yun live interview, Atty. Castro. Kaya that's a modicum of simplicity na dapat alam mo na hindi mo kayang lukuhin ng Pilipino. Ano bang ebidensya? Maliban sa mga mali-malita, ano bang ebidensya ni Saldico
para mapatunayan na yung laman ng mga malita na yan ay pera. Sinabi na po ng abogado ni Saldico na marami siyang kuha sa cellphone niya. Mind you, ladies and gentlemen, bago po i-deliver ni Saldico ang pera doon sa bahay ni Romualdez at doon sa pinakahuling bahay niya nakatapat na Malacanang, ay kinunan muna ni Saldico ng litrato bawat maleta. Kinunan niya ng video. So ang laman, pera. At siyempre bago inong ikinarga yan sa van para ihatid doon, ay kinunan ng video yan. At siyempre may instruction din siya sa kanyang tauhan na si Mark Texay at saka John Paul Estrada na kukunan din ng video habang ina-unload o binababa doon sa bahay ni Romualdez. At kuminsan sa bahay ni Bongbong Marcos. O ngayon, na lumitaw yung 30 Tamarin Street. Bakit naman pinatawag ni Ping Lacson ang mga tanim na testigo na babae para ipalabas na yung 30 Tamarin Street ay hindi bahay ni Marcos, kundi bahay ni Romualdez? Bakit? Kasi nabanggit po ni Saldico sa kanyang palabas sa kanyang Facebook na verified page. Pag verified, hindi yun peke. Na pinabili ni Bongbong, sadyang pinabili ang bahay dyan sa 30 Tamarin Street para paglagakan ng lahat ng koleksyon. O yan. Kita mo ngayon ang kulay ng dugo ni Lacson? Traitor. Hindi kulay pink, kundi traitor. Nanguna, sinalba niya si BBM sa aligasyon ni Saldico na nagpasingit ng pundo si BBM during the bicameral conference level para sa 2025 na budget ng 100 billion. Una, tinanggi pa nila. Ang unang retagay niya si Auntie Claire Castro. Sabi niya, paano magiging totoo yung 100 billion na singit? Kung si BBM nga nang pinalabas na ang pagperma o lagda para sa 2025 budget ay 164 billion ang kanyang dinis-approve or binato. Ganda na tanong, no? Pero pag tinignan mo, yung 26 billion dyan ay binato mula po sa budget ng DPWH. At it turned out, sa bibig mismo ni Lacson, na yun sa 26 billion na i-disapprove or binato, ay 1 billion lamang ang tinanggal mula doon sa 100 billion na pinasingit ni BBM kay Saldico. At yung isa pa, 168 billion na binato, ay hindi naman yan pondo. Ang tawag doon, unappropriated program of funds. O di kaya, hindi siya unprogrammed appropriations. Yan ang mga pondo sa budget na walang pera na nakalaan. So, pahiya naman sila. So, ano ngayon ang nangyari? Ito na ngayon ang nangyari. Actually, this would be the start of the end. Kaya pwede kang kumantay. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friends, I'll state it clear. And state my case, of which I'm certain. I believe a life's not full. I travel each and every byway. And more, much more than this, I did it my way. O my way mo, kukunin mo lahat ng pera. Yan po ang totoong dahilan kung bakit na ospital si BBM. Hanggang ngayon, wala pang confirmation kung gumaling na siya. Kaya sabi ni Atty. Libayan sa kanyang vlog, show me your life. Magpakakuha na. The only way is, dapat, Auntie Claire, alam ko, pinapakinggan mo rin ako, sabihin mo kay BBM na mag-live kayong dalawa. Interviewin mo siya sa live. Live mo, manonood kami. Ganun lang yan. Total, subscriber mo naman ako. Manonood kami. Pag mag-live ka, nakasama mo si BBM. Pero the long and the short of it all is this. This is a very serious matter. Ang tanong ng bayan, magtatagumpay ba kaya sila na Makabayan Black at saka grupo nila Attorney Harold Despicio, Manong Chavit Singson, si Attorney Topacio, si dating Congressman Jing Paras, magtatagumpay ba sila sa pagsampa bukas ng kanilang impeachment?